Ay magandang araw po. Pinag-uusapan ho ngayon ang mga papasok ko ng mga bagong halal o nanalo sa katatapos lang po na 2025 election sa Senado. At pinag-uusapan ho ngayon kung magkakaroon ho ba ng pagbabago sa liderato at mapapalitan ito pong si Senate President Chis Escudero bilang pinuno ng Senado. So ngayon ay ang tanong, kasi may naunang pahayag ito pong si Senator-elect at Tito Soto na handa niya pong tanggapin kung may sapat po na numero upang muling pamunuan ang Senado. At kaya naman may binabanggit din si Senate President Chis Escudero na kung may bilang, hindi naman daw po siya magkakapito ko. Pero alam niyo ba na isa po sa maaring maging senyales na kapag pinalitan ito pong si Senator Chis Escudero bilang Senate President ay maaring baka walang tiwala sa kanya ang Pangulo na siyempre magagampanan ng tungkulin para tuluyang ma-impeach ito pong si VP Sara Duterte. Kasi ayon po sa isang political analyst, mga kababayan, na talagang gagawin daw po ng lahat ng pamamaraan ni Pangulong Marcos Jr. o ng kanyang buong administrasyon upang makonvict, upang mapatalsik sa pwesto ito pong si VP Sara, kasi ang dami na raw talagang nag-invest ho ng napakatindi na ho ng mga effort kung ano-ano ang Marcos Jr. administration para talagang mapatalsik sa pwesto ito pong si VP Sara Duterte. So ito, panoorin ho natin at meron pong panayam at na kung saan ay binabanggit na talagang kumbaga sa lahat ng paraan gagawin para tuluyang mapaalis sa pwesto ito pong si VP Sara Duterte. Ito, panoorin po ninyo On Senatorial candidate Vicente Soto III's readiness to accept the Senate presidency if there are enough numbers. All 24 senators, I think that way. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador sa taong yon. At least one expert believes this impeachment may influence the selection of the Senate President. Definitely, especially because the administration has invested so much in the impeachment case of VP Sara Duterte, and I believe they will do anything to ensure that the impeachment trial will indeed happen and will be favorable. But for now, Escudero noted he remains Senate Chief. Ayan po, may binabanggit ho na talagang may kinalaman po sa impeachment kung sino man ho ang mamumuno na leader ng Senado. Kasi sinasabi nga po ni Professor Jean Franco, ito po yung political science professor diyan po sa University of the Philippines, na talagang grabe po yung ginawang investment ng Marcos Jr. administration kung kaya't lahat po ng pamamaraan ay gagawin daw ho para tuluyang mapatalsik ito pong si VP Sara at siyempre magtagumpay yung kanilang nilalayo na siyempre magkaroon po ng pagbabago sa ating politika dito po sa ating bansa. So yun ho, at meron pong may binabanggit ito, panoorin ho natin muli, no? Itong sinasabi ni Professor Jean Franco ng UP Political Science Professor. Importante ho ito kasi lahat ho ngayon nakasentro na ho matapos pong eleksyon dito po sa impeachment trial ni VP Sara. The administration has invested so much in the impeachment case of VP Sara Duterte, and I believe they will do anything to ensure that the impeachment trial will indeed happen and will be favorable. But for now, okay, so yun inulit lang ho natin na ibig sabihin, sabi po ni Professor Jean Franco na talagang gagawin po ang lahat ng pamamaraan, sukdulan na magpalit po ng Senate President. Yan ho. Kaya abangan ho natin, kasi siyempre ang administrasyon ngayon nag-iimbestiga na ho yan at talagang patuloy na minomonitor yung galaw po ni Senate President Chis Escudero na kung ito ba ay ma-handle niya ba ng mabuti
yung impeachment trial ni VP Sara Duterte o baka biglang babaliktad yan at maabsuelto ito pong si VP Sara. So, ang gagawin ho ngayon, ang ginagawa, base po ito sa pag-aanalisa ng isang political analyst mula po sa UP, si Professor Jean Franco, ay lahat po ng pamaraan. So, kapag napalitan po, ito ho magiging senyalis natin. Kapag napalitan bilang Senate President, ito pong si Chis Escudero, ibig sabihin po niyan, walang tiwala sa kanya ang Pangulo na magagampanan niya ng maayos yung pagsusulong, yung paglilitis dito po kay VP Sara Duterte at siya po ay matanggal sa pwesto. At may binabanggit dito, itong ilang mga political analysts, mga kababayan, meron ako na pakinggan mula naman sa Ateneo, na kung saan ay pwede rin din daw po na i-alok yung magiging pwesto ho, mababakanteng pwesto ni VP Sara. Halimbawa, kung sino man ang naging Senate President, kasi sila po ang magpipreside, mangunguna sa impeachment court, ay pwedeng i-offer daw yan ng Pangulo. Halimbawa, kung si Chis Escudero or si Soto ang magiging Senate President sa pagpasok po ng bagong Kongreso, pwede raw na i-offer sa kanila. O sige, galingan nyo yung paglilitis dito kay VP Sara, tapos kapag napatalsik yan, ikaw ang i-appoint ko na Vice Presidente. So may mga ganun ho na mga posibilidad na i-offer para lalong ganahan at talagang magsumikap yung Senate President na talagang ma-convict at tuluyang mapatalsik, ma-impeach ito pong si VP Sara Duterte. So yan po ang laban ho ngayon at siyempre talagang alam niyo naman ho yung mga Pilipino talagang nakatuon din po sa issue po ng politika dito po sa ating bansa. Pero hiwalay po ito sa magiging paninindigan ng bawat senador. Alam niyo, diyan po sa Senado ako, matagal din ako nag-cover diyan nung ako ay field reporter. Bawat senador may kanyang republika ho yan. Lalo't ngayon ho sa katatapos po ng election 2025, papalapit na po ang 2028 elections. Yung kalahati naman ho, kasi yung bagong kalahati ngayon na 12 na umupo, 6 na taon yung kanilang termino, di po ba? So may naiwan na 12. So may natitira silang 3 taong termino. So yung mga naiwan na 12 senators, yan naman ho ay nakatingin naman sa 2028 at magiging maingat ho yan kasi baka maging mali po yung kanilang desisyon kasi magiging sensitibo sila na halimbawa, maraming taga-suporta ni VP Sara. Kung ako ay bumoto para siya ay ma-convict sa 2028, talo ako. So, ganun po ang mga posibleng mangyari. Or mabaliktad naman ang sitwasyon na kapag halimbawa na sa pag-usad po ng trial at talagang dumami naman po ang nagsabi na tama si Marcos, tapos ang naging desisyon naman o hatol ng isang senador sa kabila, baka maapektuhan din po yung kanyang yung kanyang pagkandidato muli sa 2028 elections. So yun po at siyempre halos lahat din ho nakatuon ho yan kasi politika ho ito Hindi naman ho katulad ng sa korte na talaga yung merito ng kaso tapos beyond reasonable doubt hahatulan ng isang akusado, hindi po ito. Ito po ay tinatawag na numbers game. Paramihan luhang ho ng boto. Tsaka kinakailangan dito ho sa ating mga senador, hindi mo kinakailangan magpaliwanag. Basta sabihin mo lang, hindi, ayokong ma-impeach siya, hindi mo i-convict. Actuital, ipapa-absuelto itong si VP Sara. So, wala akong ganon. Basta't botohan, dito ako, pabor ka ba o hindi, tapos ang kwento. So, kaya lang, inaalagaan po nila yung kanilang magiging pwesto sa hinaharap. Kapag alam niyo ho dito kapag nakalusot at naabsuelto ito pong si VP Sara Duterte, nako Diyos ko po, sa 2028 elections, alam niyo na kung sino ang nangunguna. Hindi ko sinasabing mananalo kaagad pero talagang liyamadong-liyamado ito pong si VP Sara Duterte kapag siya po ay nakalusot dito ho sa kasong ito. Or kung hindi man makalusot, halimbawa talagang namayani kasi sabi kanina ni Professor Jean Franco na gagawin daw po ang lahat
ng Malacanang o ng administrasyon para manalo sa impeachment. Kasi sa mga nakaraan, di ba, alam niyo naman ho nangyari, yung impeachment kay dating Chief Justice Renato Corona, di ba? Talagang ginawa ang paraan at may mga report noon na nagkabigayan. Ano ba yun? Yung pondo, yung DAP ba yun? Tatandaan nyo na bawat senador ay nakatanggap ng pondo para po sa sa mga bumoto ng pabor. So dito ho, aabangan ho natin at tayo ho mga kababayan magiging mapagmasid kung baka yung posibilidad na baka magkabigayan kung ano man at para kapalit ng pagboto para ma-impeach po ito pong si VP Sara Duterte. Yung mga posibilidad, binabagito natin kasi nangyari ho yan dati sa impeachment trial ni Chief Justice Corona tapos pagkatapos na-absuelto rin pala. So yun ho mga kababayan. So politika ho ito mga kababayan at alamin ho natin kung yung bawat senador, yung ngayon ho tatandaan nyo ho, sabihin natin yung mga senador ngayon na sila ay pabor na ma-convict yang si VP Sara, pag umusad ho ang trial, baka pwedeng magbago kapag titignan nila, nako, ano ba pulso ng taong bayan? Nako, maraming pabor at talagang sumusuporta kay VP Sara. Sasali yan doon sa mag-aabsuelto. So, ganyan ho, talagang politika ho ito. Itong usapin, kaya maraming ho na nawagan na sana tigil na ho yung impeachment na yun kasi politika at magiging dahilan para lalong magkawatak-watak ang mga Pilipino dito po sa isyong ito. So, suma total mga kababayan, yung ating komentaryo, kapag napalitan po ito hong si Senator Chis Escudero bilang Pangulo ng Senado, ibig sabihin, walang tiwala sa kanya ang Malacanang na magagampanan ng maayos yung pagpapatalsik, yung pag-i-impeach dito po kay VP Sara Duterte at yung mga posibilidad na kung sino ang magiging Senate President posibleng i-offer o i-alok sa kanya na siya ang maging Vice Presidente kung mabakante ang pwesto at tuluyang maalis ito pong si VP Sara Duterte. Sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at wag niyo rin pong kalimutan na i-share ito pong ating ginagawang komentaryo dito po sa isyong ito. So, kalma lang ho, mga kababayan, at lagi ho tayong magbantay dito ho. At siyempre, sa ngayon ay sa katatapos po na eleksyon ay nakita ho natin yung sabihin natin talagang yung popularidad talagang napakatindi pa rin ho ng sabihin natin ng yung puwersa, kapangyarihan ni VP Sara Duterte at ni dating Pangulong Duterte na kung saan marami po na mga kandidato na kanilang inendorso ay nanalo sa eleksyon. So, at sinasabi rin na ito po ay nagsisilbing protest vote yung nangyari dahil sa hindi nagugustuhan o hindi kontento sa pamamalakad ni Pangulong Marcos Jr. dito po sa ating bansa. So, may natitira pa ho, 3 taon. At na termino si Pangulong Marcos Jr. Bagamat may mga nagsasabi na parang lame duck na ho siya. Ibig sabihin, nandiyan siya, Pangulo, pero yung ibang mga politiko, parang hindi na ho siya nakikita. At nakatuon na po sa 2028 elections. Okay, maraming salamat. Ito po muli si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.